Samantala, nagsagawa LTO ng operation kontra sa mga kolorum na school service. At may live report si Victoria Tulad. Victoria! Igan, ngayong unang araw ng pasukan ay ayon sa LTO-NCR, dapat ay maipaalala sa mga magulang ang kahalagahan o ang kaligtasan ng mga bata sa kalsada. Dahil nga dito nagsagawa ng operasyon kontra sa mga pasaway na motorista ang ahensya. Alas 3 pa lang na madaling araw, Igan, naghahanda na ang mga tauhan ng LTO-NCR para sa gagawing operasyon kontra kolorum na school service at mga pasaway na motorista. Binagtas namin ang Commonwealth Avenue sa Quezon City papuntang Justice Cecilia Muñoz Palma High School. Maya-maya pa, may mga nahuli na. Napakamot na lang ng ulo ang isang tatay matapos kumpiskahin ang plaka ng kanyang motor. Ayon sa LTO, hindi nakarehistro ang motorsiklo. Bukod dyan, wala ring helmet ang mga sakay nito. Nakalimutan daw kasi nilang magdala. Halos hindi naman makapagsalita sa gulat ang sumunod na nahuli. Pinara siya dahil wala siyang helmet, pero nalaman ng otoridad na wala ring lisensya at ORCR ang lalaki. Ang masama pa, government vehicle ang kanyang sasakyan. Tinanggal ang plaka nito. Ang driver biglang umalis at iniwan ang sasakyan. Matapos ng ilang minuto, dumating ang may-ari ng motor pero hindi na nagpa-unlock ng panayam. Marami pang hinuli dahil higit sa 2 ang sakay na motorsiklo. Ayon kay LTO-NCR Officer in Charge Resty Dagsa, hindi katanggap-tanggap ang dahilan na malapit lang ang pupuntahan para hindi mag-ingat. Nakabantay rin daw sila para sa mga kolorum na school service o yung mga hindi nakarehistro na sasakyan. Ang isang school service naman sininta dahil hindi naka-seatbelt. 1,000 pesos hanggang 4,000 pesos ang multa sa mga mahuhuling hindi sumusunod sa batas. Igan, ayon sa LTO-NCR ay ipagpapatuloy nila ang operasyon sa mga susunod na araw at sa susunod na linggo. Ito muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Victoria Tulad.